May umuutang ba sa inyo at nagbabalak ang pagbigyan nito? Tara, magkape't mag-usap muna tayo. Kung may umuutang sa iyo at isang isolated transaction lang ito at wala namang kayong balak gawin itong negosyo, ito po ang mga payo ko sa inyo. Una, alamin niyo po muna sa sarili ninyo kung ang perang ipapautang ba ninyo ay perang kaya ninyong mawala sa bulsa ninyo dahil ekstrang pera lang dapat ang pinapautang ninyo. Pagdating kasi sa pagpapautang, dapat laging nakahanda kayo sa worst case scenario o yung hindi na maibabalik ang pera ninyo. Kaya kung kailangan nyo rin ng perang ito, huwag nyo nang ituloy ang pagpapautang ninyo. Pero kung kaya naman ito, then saka nyo po linawin sa umuutang sa inyo na isang utang at hindi bigay o tulong ang usapan ninyo. Kung magkanong interest, penalty na ikakarga ninyo at ang terms o kung kailan dapat babayaran ito. Pangalawa, kapag nagkasundo na kayo sa terms ng pautang ninyo, ihanda nyo na ang promissory note upang maidokumento ang usapang ito. Huwag na huwag po kayong papayag na verbal lang o text lang ang magiging usapan ninyo dahil kayo rin po ang madedehado kapag umabot kayo sa husgado. Ang isang promissory note po ay pwedeng kahit anong language o dialect ang gagamitin ninyo. Ang mahalaga lang ay naiintindihan ninyo ito pareho. At maliwanag dito ang pangalan at mga addresses ninyo, ang principal na utang ninyo, at ang repayment terms, interests, and penalties. At pirmado ang bawat pahina nito. Dahil kapag wala pong interest na nakasulat dito, wala rin po kayong karapatang maningil nito. At ang pangatlo, hanggat maaari po ay humingi kayo ng collateral upang mas lalong masecure ang pautang ninyo. Lalo na kung lalagpas ng 1 milyon ito. Dahil tandaan po ninyo, kapag lumagpas na sa 1 milyon, ang sinisingil ninyo, hindi na po tatanggapin sa small claims court ito unless handa kayong i-waive ang sobra dito. At pwede pong maging collateral ang lupa, sasakyan, motor, alahas, at iba't ibang kagamitan. At magpapapirma lang po kayo ng hiwalay na deed of real estate mortgage o deed of chattel mortgage o pledge agreement sa umuutang. At syempre po, epektibo pa rin pong collateral ang post-dated checks kung wala po siyang ibang maisasanla sa inyo dahil buhay na buhay pa rin naman po ang bouncing checks law. Mahirap po magpautang sa bansang ito, lalo na po sa panahon ngayon na naghihirap tayo. Aminin man kasi natin o hindi, pero tila hindi na po kasama sa ating kultura ang pagbabayad kapag umutang po tayo. Kaya mas mabuti po talaga na laging dokumentado upang malinaw ang usapan ninyo. Gina.